So ayun guys, may nakuha tayong booking. Nakalimutan ko mag-intro. So eto, 2 box lang daw. So yun, pick upin na natin. Nandito na tayo sa first booking natin. Good afternoon po. Ay, ano po? Thank you po. Thank you po. Okay po. Okay lang po. So ayun guys, time check is 1:25. Natapos na natin tong pick upin, tong first booking natin. Which is ayan. Pick upin na natin tong second booking natin. Update ko na lang ngayon anong oras natin ito mapipick up. Kahit ako sa inyo yung load natin for today's vlog. So, ito lang siya. So, ito yung para sa first booking natin. 2 box lang. Tapos, sa second booking natin ay itong documents. So, all goods. Kasi ito ay sa San Juan. Tapos, ito ay sa Manila, Santa Cruz. Nakalimutan ko mag-video. Pero I think nag-on ako mga around 11 ata. Pero nakakuha ko ng booking mga lapit ang mukha ko. Mga 11:30 na. So pwede guys kasi mababa lang yung waiting time natin. Kumbaga hindi na tayo nag-antay pa ng matagal para lang makakuha ng booking. Tapos ang kagandahan dito, hindi ganun kabigat. Actually, 2 box lang eh. Baka mga nasa ilang kilo lang yan, 10 kilos. Malaki lang siya. Tapos yung pangalawang booking natin, documents lang. So, all goods in the hoods. Ito paano, maganda yung naging booking natin, na double book pa natin. So, ang twist lang dito, itong documents, kailangan ma-deliver natin siya ng before 5. So, nagbayad na din si customer dito, saka yung toll fee. Tapos, yung isa naman, kahit mga around 6 PM, basta before 6 PM. So, from Calamba to Santa Cruz, Manila, then Santa Cruz, Manila to San Juan. So, after natin ma-deliver yung Manila, ano na tayo nun, kumbaga, nag-aabang na rin tayo nun, pabalik papuntang south kasi siguro mga around 4 or 5 na tayo makakarating doon. So I think that's the best time for us to look for another booking na papuntang south kasi doon usually nalabas I think yung mga pa-south talaga. So yun, update ko na lang kayo. Nandito pala ako sa McDo. Ayan, McDo, going north ng malapit sa Silangan exit. So syempre, ang energy booster natin iced coffee. So yan, update ko na lang kayo. So guys, sa mga nagtatanong kung ano yung FB page natin, Psych Motovlog din ang FB page natin. Medyo maingay yung car fan ko, ito lang. Hinahan ko. Yan. Kasi tawag dito, yan pakita ko sa inyo. Yan, inaano ko lang siya. Tawag dito, inoon ko lang siya every nagdadrive ako. So, laking tulong kasi nga malamig. Tapos number 1 lang din yung fan ko sa aircon, kaya all goods. So, if ever na gusto mo, lagay ko na lang din yung link sa description. Talagang recommended ko yan, bilhin nyo na. If ever na trip mo. Guys, sa mga nagtatanong kung ano yung FB page natin, Psych Motovlog din. Ganon din sa TikTok, sa Instagram. So, mostly sa lahat ng platform natin like Threads, X, yun. And I think nagbabalak akong baguhin siya ng pangalan kasi ang ang main focus sa channel natin is more on more on Lalamove journey na like courier service na So, mag-recommend nga kayo guys ng pangalan kung anong pwede nating pangalan. Yung matinong pangalan baka naman mag-recommend kayo ng kung ano-ano. So, yun, check ko yung comment section tapos recommend lang kayo. Tapos sa mga nagpapa-shoutout, ayan, shoutout sa inyo guys. Yan. So, sorry guys if ever na nitong mga nakaraang uploads natin, hindi ko kayo na siya shoutout.
Medyo nakakalimutan ko isama sa edit eh. Saka matrabaho kasi siya talaga mag-edit ng video. Sa pag-cut-cut pa lang, tapos paglagay ng mga ano-ano, tapos i-import mo pa sa ibang platform, medyo matrabaho talaga. Pero this time, nag-a-adapt tayo. So, syempre, nag-uploads tayo na nag-uploads, nag-edit din tayo na nag-edit. Napapadali na yung trabaho, master na natin kung paano mapabilis yung working productivity natin. Kaya nasasama na natin siya. Yan. Shoutout sa inyo guys. Maraming salamat sa pagsuporta ng channel natin. Hindi ko akalain na ganito pala kabilis ang ating grow. Almost 2,500 subscribers na tayo guys. And nakikita ko sa analytics natin na sobrang pataas talaga ang ating growth. So maraming salamat guys, at na-appreciate ko yung time nyo na para panoorin yung videos natin. So sana may natututunan kayo sa ating mga vlogs, especially sa buhay na pag-iisang lalamove driver. If ever na ganito yung papasukin nyo, pag galing kayo, kunyari, galing na kayo abroad, tapos magpo-for good na kayo dito sa Philippines, mag-ipon kayo ng pambili ng sasakyan, tapos ito yung mga naiisip nyo na possible na maging trabaho nyo while staying here, ito yung magiging buhay nyo. So actually guys, ako'y nagbabalak akong mag-upgrade into H100 or 1,000 kg kung tawagin. Kaso guys, hindi ako marunong mag-manual. Saka para sa akin ang hassle mag-manual. Kumbaga hindi ko siya prepare talaga. Yung may cambio, kunyari may cambio tapos magaganon. Para sa akin hassle siya, especially sa traffic. Kasi I think mahirap yan. Mostly tayo, ang trip natin long ride, tapos Metro Manila, tapos magka-clutch tayo, then cambio. Medyo madodoble ang natin, ang effort natin, especially sa pagdadrive kung magmamanual tayo. Kaya much prefer ko talaga na matic. Ngayon, dalawang choices ang pinag-iisipan ko guys. It's either 1,000 kg or yung mga Toyota Hiace or Nissan Urban na ipapasok natin kay Lalamove. So hindi ko lang sure kung anong kg siya pasok, pero let's see kung anong mangyayari sa atin if ever na mas maging mas umunlad etong channel natin at pataas yung natin na category ng sasakyan. Pero I think pinaka the best na para sa akin is yung yung Nissan Urban or Toyota Hiace na mga ganun sasakyan. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon eh. Kasi merong matic nun eh. Kaso nga lang, ang magiging twist natin dito guys, kapag ganun sasakyan ng ida-drive natin, medyo malaki yun. So hindi siya ganun ka slim para ipasok sa kung saan. Kasi mostly talaga kay Lalamove, kapag nagda-drive ka dito at long drive ang trip mo, especially Metro Manila din, maliliit yung yung espasyo ng kalsada. At talaga namang kung maliit din yung sasakyan mo, mas madali kang makakapasok sa kung saan. Sa hindi na rin hassle pa yung pag singit-singit kahit papano. Then at the same time, itong Mirage hatchback natin, sulit naman talaga pagdating sa maintenance guys. Pero yun mo, lang to, 3 liters lang to sa pagka nagpapa-change oil ka compare sa mga usually na sasakyan na usually can take ng 4 liters. So all goods. Tapos yung gulong din niya mura lang din kahit papano. Hindi yun ganun kamahal. Like usually ang gulong, di ba? Kapag malaki, mas mahal. At the same time, kapag mas limited pa yung size niya, mas mahal, mahirapan ka makakuha. So, yun lang I think ang mga nagiging advantage ng sasakyan natin to. Kaya iniisip ko din talaga kung mag-upgrade pa tayo or mag-i-stay tayo sa category natin at i-upgrade natin yung ruta natin. Like,
Kasi ang dami ko nakikita. Ito pa isa guys ha. Ito yung mga one of things na kino-consider kong i-upgrade yung ruta natin. Medyo mahaba na pero wala lang. Sinashare ko lang yung task ko sa inyo. Kasi guys, pagka may nakita akong usually from Manila to Sorsogon, tapos Manila to Dagupan or Pangasinan, Tarlac, ang bibilis mawala. Sabi ko, bakit ang bibilis mawala nito? May nakukuha ba tong booking pabalik? Yun yung lagi kong tanong sa isip ko na, kasi ako personally nung time na nandun ako sa area ng Pangasinan, inon ko yung lalamove up ko at talaga namang walang lalabas sa booking. Meron man, hindi ganun pabalik ng Manila. Ito kasi yung mga to, itong special pagka nasa Manila ka or sa Quezon City, may mga nalabas na panorte like Dagupan, Tarlac, mostly Tarlac, minsan Nueva Ecija, minsan Baguio pa nga eh. Ang bibilis mawala. Sabi ko, nagtataka ako. Bakit ang bibilis mawala nito? May nakukuha ba tong pabalik? So sa mga veterano dyan guys, comment nga kayo kung anong style nyo kapag from Quezon City to Manila, tapos nakaswipe kayo ng minsan Baguio, minsan Tarlac, may nakukuha pa kayong pabalik? Yan yung tanong ko eh. Magkasulit ba? Kahit sabihin na natin gumapang kayo? Or what? So, yun. Comment lang kayo guys, nagbabasa ako. So, para sa mga veterano dyan, share nyo naman ang ating style dyan para kahit paano ma-vlog natin kung sakali matripan natin mag long drive pa norte or pa south na dulo na talaga, as in long drive. So, yun. Update ko na lang kayo. So, yun guys, time check is 3:50. Na-drop na natin tong first booking natin. Nandito tayo sa may bandang Binondo. Ang traffic dito. Para all goods lang. Siguro na traffic tayo ng mga 15 minutes. So yan, papunta na tayo dun sa second booking natin. Kasi according kay Waze, makakarating tayo dun ng 50 minutes. So 440, 8.5 kilometers away from here. So yun, update ko na lang kayo. Target natin talaga kahit mga 6 before 6, kailangan makarating tayo doon. Let's go! So guys, time check is 4:06. May nakuha tayong booking guys. So, ang twist dito is, which is ayan. Yan ay pa Nabotas to San Pablo. As of now, meron tayong ongoing na isang booking na pick up, then isang for drop off. Time check is 4:08. So, yun, update ko na lang kayo. Medyo traffic dito sa Metro Manila talaga. So, after natin ma-drop to, sana makakuha pa tayo ng isa pa na regular. Kasi allowed pa tayong kumuha ng isa pang regular. Ang magiging kalaban na lang natin dito talaga is yung oras. Kung anong oras natin madadrop sa kanya-kanyang drop-off tong booking natin. So, let's go! So, guys, time check is 4:25. May bumati sa ating enforcer. Pakaliwa ako. Nandito ako sa may Bimapa. Na I think sa bandang Metro Manila to. Wala lang, hindi ko sure kung subscribers natin siya, pero kumuha siya sa akin eh. So shoutout sa'yo, Kuyang Traffic Enforcer. If ever na subscribers ka, maraming salamat sa panonood. Na-appreciate ko yung time mo. So ingat palagi sa kalsada. So yun, papunta pa rin tayo dun sa ating second booking. Kaso nga lang, ay traffic at 4.3 kilometers lang. Pero inaabot tayo ng isang oras dito sa Metro Manila. Awit. Let's go! Ang ko lang po. Thank you po. Thank you po. So ayun guys, time check is 5:17. Nandito na tayo sa booking na to. Papunta tayo dito sa Nabotas. Then ang ordering kay Waze, 1 hour and 5 minutes, 6:23 makakarating tayo doon. Let's go! Traffic. Apo. Parang dalawa po sabi niya kanina. So ayun guys, time check is 6:48. Nandito na tayo sa booking natin na to. So let's go! Yun guys, time check is 7:21 na. Kumain muna tayo ng worth I think 50-62 chicken rice, tapos
Bumili ako ng parang soda na zero sugar. Ano yun? 27. Tapos ito, 32. Then, ito, mga nasa 62. Siguro mga pagkain natin, mga nasa worth 150 to 200. So, yun. Time check ulit, 7:21. As of now, ito pala yung booking natin. While driving, naka-on lang yung Lalamove natin. Then, papunta tayo doon sa booking na to. So, hoping na meron tayong makuwang pass-out ulit. Let's go! So, guys, time check is 8:02. Nandito ngayon tayo sa may Skyway. Paranaque to, I think. So, wala tayo na akong bukay eh. Diretsuin na natin to. So, from Navotas to San Pablo. Tapos, nag-ano pa tayo, nag-toll fee pa tayo kanina ng 119 ata. Tapos bumili pa tayo ng pagkain ng worth I think 200. So let's see guys kung may kikitain tayo for today's vlog ha. So I think ang gross pa lang natin dito, less na yung commission ni Lalamove ay I think mga 2.5 yung ano natin, income natin, na less na yung commission ni Lalamove. So sabihin na natin 300 doon ay sa toll fee kanina para lang ma-pick up natin ito mabilis. Then 200 sa pagkain natin. So mga 2.2. Tapos yung syempre magagas pa tayo. Tapos 300 sa car maintenance which is 1.9. Tapos ang gas natin dito I think mga around 1,000 plus eh. Sabihin na natin 1.1. So yung may kikitain tayo mga 800 lang or 900. So let's see ha kung anong mangyayari sa atin for today's vlog. Let's go! Makakuha pa tayo ng booking talaga. So nandito na tayo sa Bicutan Skyway. So time check is 8:04. Naka-on lang ang ating Lalamove just in case na may pumasok. Let's go! So guys, time check is 9:23. Nandito na tayo sa booking natin. Kaso nga lang hindi matawagan. So let's see, tawagan natin. Ito po yung galing na botas. Oo. Ay. Ako na po magbubuhat. Saan po ba? Okay lang. Kasi niya aso. Hindi ako makaka. Mabigat ito. Sobra ba? Sakto lang. Kaya. Kaya niyo po? Oo, hindi kita ano dun kasi yung mga aso ko ay asa. Sige po. Teka po, picture ako na lang din po. Sige po. Lucky ko. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Apo, nakaka-deliver ko lang. Wrong pin po kasi yung nailagay nyo, ma'am. Kaya hinanap ko pa po. Ano daw? Saan daw? Yung binigay niyo ng address eh. Ano po kasi, ma'am, medyo malayo-layo pa po. Kaya tinagtanong-tanong ko pa. Kaya yun Okay. po. Kaya Tingnan niyo po din, Rob. Pero tinanong. nakausap niyo naman yung receiver. Yes po, nakausap ko po yung receiver. Tapos pinakausap ako sa anak niya. Then, yun po, nandito na po ako, kakarating ko lang. Na-drop na po yung item. Okay po. Okay. Sino po naka-receive? Bali yung anak niya. Po, yung anak ni Ma'am Catalina. Po, yun po. Yun. Pinicturean ko po, ma'am. Okay. Check niya po, ma'am. Po. Okay. Sige po. Thank you. Sige po, thank you din Bye po. Okay po, sige po. So, ayun guys. Time check is 9:36. Tatapos na natin tong booking na to. Then, yun. Narongping pa kasi si customer. Kaya, ay, naku. Ay, naku. So, yun. Kala ko bibigyan tayo ng tip doon. Hindi pala kasi nakalala credit. Well, anyway, all goods naman kahit pa paano. Kahit pa paano may kinita tayo. Iways na natin yung home base. 50 minutes, 29 kilometers away from here. So, yun. Siguro papagasta ako sa pinakamalapit na sa home base ko para makompute natin yung gas na konsumo natin. Let's go! So yun guys, eto na yung summary na. Natatawa kasi ako sa pinagagawa natin itong mga nakaraang vlog eh. Kasi mostly, ang dami natin talagang nabibili, tapos kain tayo ng kain sa labas eh. Well anyway, eto na yung summary na kinita natin for this vlog. Which is, eto siya, yan. So, 2,494. So, may na-receive tayong tip
na I think 14 pesos. Dito sa 2,494, awas na dyan yung commission ni Lalamove, ha? So, yan. Tapos, plus 15 lang natin. Ang total is 2,509. Yung 15 pesos, again, yan yung tips na na-receive natin kay first booking natin. Tapos, ito naman yung mga nakikita ko pala ang haba na listahan. Mga less na dapat natin i-less saka yung mga pinagbibili natin. Ito ay guys, kaya ko to sinasama kasi ito yung base sa experience ko. So, yun. Kasi mostly naaakit din akong bumili sa labas. Lalo na kapag naggagala. Minsan nagugutom, minsan nakalimutan ko magbaon ng pagkain. Tapos minsan parang masarap bumili ng ganito, mga soft drinks. Usually naman ang soft drinks ko is Coke Zero or kaya iced tea or juice, anything. So ito siya. Yan. Yung 55, yan yung iced coffee natin. Tapos yung 119 guys, yan yung toll fee na pinalawalan natin kasi galing tayong San Juan to Navotas ay merong pang nalabas sa booking. So, meron pa nalabas sa booking. Meron pa kasi nalabas sa booking kay Transportify. Well, anyway, from San Juan to Navotas, kasi yun yung nakuha nating booking, medyo malayo, ay dumaan tayo ng Easy Trip. At according kay Easy Trip sa SOA ko, nabawasan ako 119. Tapos, on top of that, meron pa tayong 79 pesos na nabawas. Kaya nilagay ko dyan. Tapos yung 62, ayan, yung 62 na makikita nyo, yan naman ay yung chicken with rice na nabili ko lang sa karenderya. Tapos yung 27, I think ito yung dalawang potato fries, which is, ayan. Nakalimutan ko yung presyo, pero nilagay ko na lang 27. Tapos, assuming na lang yun, ha. Tapos yung 25, yun yung soda na nabili ko. Then yung 32, ito naman yung Choco Mucho saka Nips na nabili ko. Nasaan na gayon? Ito. Yan. Saka to. Then, walang joke. Parang ako naglalaro, nag-food trip lang. Tapos, yung 710, yan naman yung ginas natin. Tapos yung 300, yan naman yung for car maintenance natin. So, ang total ng lahat ng kinita natin, less na lahat ng mga dapat i-less is 1,100. So, sa I think around anong oras siguro officially nag-start ako mag-drive mga 1 or 12, I don't know, mga ganon. Tapos nakarating tayo sa bahay is 10 o'clock or 10:15, mga ganon, kasi 10:33 na eh. So yun, I think this is it. Dito natatapos ang ating vlogs. So if ever na nag-enjoy ka sa vlogs natin na to na food trip, huwag mo kalimutan mag-subscribe, which is ayan, yan. Para naman tuloy-tuloy ang pag-edit natin ng video at pag-upload sa din. Masaya kasi sa part ko na nakikitang nag-grow ang channel natin. So, click mo na lang. Ayan. Tapos, if ever naman din na gusto mo ding tumulong sa channel natin, beyond that, meron diyang super thanks. Ayan. Any amount will do, papi. Makakatulong yan sa pag-grow ng channel natin. So, na-appreciate ko yung gift nyo na di ko expect na magbibigay kayo. Actually, nag-expect ako kasi nilalagay ko siya dyan. Pero, hindi ko totally nung nakita ko siya, sabi ko, wow, meron pala talaga. So, may something, kumbaga, may something pala tong ginagawa ko. May value din pala sa inyo kasi, nag-share kayo sa akin. You know? So sa mga nagbibigay, maraming salamat sa inyo. Yung hard-earned money nyo na shinare nyo pa sa akin. At yun, maraming salamat. Shoutout sa inyo. Tapos syempre, hindi mawawala yung commercial commercial team natin. Meron ako i-share. So, if ever nag-trip nyo ng mga pabango, actually mahal to. Hindi ko alam kung dapat ko ba i-share. Pero share ko na rin. Ito, bango nito eh. Ayan o, Joe Malone. Joe Malone ang tatak niya. Ang Myra and Tonka Cologne Intense. Ang bango niyan, promise. Kasi bigay lang to eh. Bigay lang to ng aking business partner / friend. Ayan. So, actually
Actually, mahal to, guys. Chinek ko sa online, sa legit store. Legit naman siya. Ang tagal talaga mawala ng bango. Siguro mga around 8K to 10K to. Wala lang, shinare ko lang. Wala na kasi ako ma-share eh. Lagay ko na lang yung link sa description if ever na gusto mong i-check or bilhin na rin or kayo pang gift. Tapos, I think this is it. Dito na talaga nagtatawa sa ating vlogs. So, maraming salamat, Papi, sa time sa panonood sa ating mga vlogs at walang sawang pagsuporta. So, sana may natutunan ka sa ating munting video / food tripan. Hanggang sa muli, Papi. Huwag kang makawala sa food trip vlogs natin. Food trip / alala mo vlogs natin. Let's go! Ciao! Update ko na lang kayo. Update ko na lang kayo sa next video. Yun, huwag kang makawala. Bye-bye!